Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. My dear brothers and sisters are reading for this coming Sunday, solemnity of the baptism of our Lord is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 3, verse 15 and 16, then move to verse 21 and 22. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 3, simula talatang 15 at 16, at lulundag sa talatang 21 at 22. Ito po ang ebanghelyo para sa linggong ito, Feast of the Lord's Baptism. At yan pong araw na yon ay siyang pinaka sukdulan ng Christmas season. Kaya ang Christmas season ay hanggang itong darating na linggo. Luke chapter 3 verse 15 and 16, then move to verse 21 and 22. At ganito po ang mababasa sa wikang English.
The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might be possible or possibly be the Christ. John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. When all people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, You are my Son whom I love. With you, I am well pleased. Palakpakan natin ng malakas ang buhay ng Diyos. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang inaakala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao. Gayon din si Jesus, nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kita kinalulugdan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Ating palakpakan ng malakas ang buhay ng Diyos. At pwede na po tayo magsupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang bagong taon sa inyong lahat. At sa inyo mga nakatunghay sa video recorded ng mensaheng ito na naka-premiere sa YouTube channel at Facebook page ng Kapahayagan TV. Saan man dako kayo nandoroon, anuman ang inyong pinagkakabalahan, sa inyong kinalalagyan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo, at tayong lahat ay mga kalakbay sa kanyang pinagpalang pag-asa. Amen! Yung mga pumalakpak kabahagi sa magiging kalakbay ng pag-asa. I am just very happy na sa unang gawain ng buong sanglinggo at tulad kahapon, ang unang hayo ko ay sa Palayan Village. At pagdating ko doon, hindi ko akalain may nakaburol pala doon. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya nakiusap sa akin na magkaroon muna ng misa para sa namayapang kapatid doon sa dakong inasign ko kahapon. So, hindi ako nagmadali, kaya pinagbigyan ko. Amen? So, sari-saring bagay ang aking nabigyang pansin.
na ang bawat pamilya na hindi pa gaano nakikilala ang pangalan ng Diyos, natitiyak ko sila'y hinipo ng kamay ni Yahweh El Shaddai. Amen. At dito po sa pinagpalang lugar ng San Isidro Labrador Chapel, higit din po kayong pinagpapala ng buhay, banal, at makapangyarihang Diyos. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Ngayon, ang ulo ng makalangit na balita na ibig ko pong ibahagi sa inyo ay tatawagin ko pong, with Jesus, God is well pleased. Lubos na kinalulugdan ng Diyos si Jesus. Amen. Now, isinaysay ng Ebanghelyong ating pong natunghayan ang napakamaliwanag na na tinig mula sa langit ang nagwika sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y nabautismuhan sa Ilog Jordan. Nung bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati na nagwika, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kita kinalulutan. Salamat sa iinang pumalakpak ng malakas kay El Shaddai. Lahat po tayo, tulad ng Panginoong Hesus, marapat lamang na tayo'y kalugdan ni Yahweh El Shaddai. Yung pag-amen nyo, hindi ko alam kung malakas o malapit ng mapunte. Amen. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. At upang tayo kalugod-lugod o kalulugdan ng ating Panginoon, I would like to share with you this powerful password. And our password for this week ay ang salitang please. P-L-E-A-S-E-D. Please. Silent ED po yung salitang please. Iba yung please na walang D sa please na silent ED. Amen? Hindi na ng amen. Now, the first letter of please is letter P. Letter P of the word please stands for perfect. Sabihin nyo, perfect. Where am I found it? It's found in Matthew chapter 5, verse 48. Ito po ang sabi ni Jesus, be perfect therefore, as my heavenly Father is perfect. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng iyong amang nasa langit. Amen. Now, bakit kailangan tayong maging ganap, mga kapatid sa Panginoon? Sapagkat hindi lahat po ng tao sa balat ng lupa perpekto. Amen? Bakit kamo? Lahat po tayo, kasama ang inyong lingkod, nagkakamali. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling.
Purihin natin ang malakas si Yahweh today. Lahat tayo may pagkakamali din. Ang tanong ay saan? Saan ba ako nagkamali? Sabi ni brother, yun no? Lahat tayo nagkakamali. Saan? Sa pagtitiwala natin sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Purihin si El Shaddai. Lahat tayo maging ganap o perfect. Gaya ng ating amang nasa langit na si Yahweh El Shaddai. Sabi ni Jesus. Kaya, huwag na tayong padalos-dalos sa mga nangyayari sa ating paligid. Alam niyo, natutuwa ako doon sa napakinggan yung homily ni Cardinal Ambo ng Diocese of Caloocan. Just to correct na yung Ebanghelyo last Sunday about 3 kings o 3 wise men o magi na may kwento yung tungkol sa mga batang nangangaroling. Aba, yung patungkol din sa 3 kings, yun nga lang, medyo nag-iba ang timpla. Tulad na nauna ang 3 hari ang sabi nga ni Bishop, wag tayong maging mangmang. Sabi ni Bishop, dapat maging marunong sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng karunungang buhat sa Panginoon. Amen? So yan ang letter P ng salitang please. Perfect. Now, the letter L of please stands for loving or love. Saan ko po hinango ang word na yon? Buksan ang banal na kasulatan sa unang sulat ni Apostol San Pedro. 1 Peter chapter 4 verse 8. Ano po ang sinabi? Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen po ba? Yang pagmamahal na galing sa Diyos ang siyang pumapawi saan? Sa ating mga kasalanan. Amen? Lahat po tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Subalit ng dahil sa pagmamahal ni Jesus, nang siya'y nagdusa sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan hinugasan ng banal na dugo. So, mukhang napupundi ang palakpak kay El Shaddai. Kaya bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe kapahayagan ng buhay na Diyos. Huwag po sa akin magningiwi at magngingit-ngit. Bakit po? Sapagkat ang palaging pikon ay siguradong talo. At speaking of talo, sabi ng isang game show host, you are the weakest link.
Goodbye. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen po ba dyan? Sabi ni brother, amen. Masigasig itong brother na ito. Purihin natin ng malakas ang Panginoon. Yan ang loving each other deeply, sabi ng sulat ni Apostol San Pedro. Amen. Now, we go to next letter of the word pleased. Letter E stands for everlasting or eternal. Saan ko po hinango yun? John chapter 3 verse 16. Ito ang laging sinasabi. Ito ang laging popular sa lahat. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa ibang English translation, so that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Natatandaan niyo po yung kinuwento ni Bishop Ted Bacani. Nataong Christmas Eve Mass sa isang kapilyang tulad nito. Halimbawa lang po ito, At dahil sa misang panghating gabi o Christmas Eve Mass, puno ang tao sa loob ng simbahan, sa loob ng kapilya, at sa dami ng tao, isa doon yung lasing na mama. Panay ang sagot. Nang mag-homily ang pare, sabi niya, tayong lahat ay nagkakatipon dahil sa pag-ibig ni Jesus. Sabi ng mama, ay narinig ko na yan, Padre. Narinig ko na yan. Hindi pinansin. Maya-maya, tuloy pa rin ang homilia. Sabi ni Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sabi ng lasing na mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi pa rin pinansin. Sabay tuloy pa ang homily. Ang sabi niya, magmahalan kayo sa isa't isa. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Then tuloy pa rin ang homily. Magsisi na kayo at magbago. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Aba, anong ginawa ng pare? Biglang tumingin sa mama. Halos nangiwig. Anong ginawa niya? Dinuro yung mama, sabi, isang hirit pa. Pag yung bunganga mo, marinig ko. Palalagyan ko yan ng packing tape. Alam niyo kung anong sagot ng mama? Yan ang di ko narinig. Purihin natin ng malakas si Yahweh. So, mahalaga ang buhay na walang hanggan na siyang magliligtas mula sa kaya ayaw natin mapunta sa kapahamakan. Bakit kamo? Sapagkat tayo'y mapapabilang sa mga kinalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Amen? So that's the letter E of pleased, everlasting or eternal. Letter A stands for acceptable. Acceptable. According to Proverbs chapter 21 verse 3. Kawikaan, 21 kabanata, talatang 3. Ito, makinig ang may pandinig.
Amen. Ang sabi dito, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiya-siya kay Yahweh kaysa mga handog. Narinig niyo yun? Ito pinakamalinaw na Tagalog according to Proverbs 21 verse 3. Ang sabi, ang paggawa ng mabuti at kalugod-lugod ay ano? Higit na kasiya-siya kay Yahweh kaysa mga handog. So sa madaling wika, ang paggawa ng mabuti at kalugod-lugod ay higit na kasiya-siya kay El Shaddai kaysa mga handog. Amen. Natulad ng ginawa ng mga kapwa ko preachers at ng mga kabataan, nagpa-community program pa. Saan? Sa PNR site. Amen? Anong klase ang ginagawa nila? Paggawa ng mabuti. Salamat sa isang pumalakpak kay El Shaddai. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, remember this. To do what is right and just is more acceptable to God than sacrifice. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Letter S of please stands for salvation. Salvation. Saan ko po hinango? Psalm chapter 91 verse 14 to 16. Yan ang pinaka-popular sa lahat. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. With long life will I satisfy him and show him my salvation. I will reward him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen? Maliwanag na sinabi ng Diyos, awit 91:14 hanggang 16. Sabi niya, aking ililigtas ang nagmamahal o tapat sa akin. Amen? Aking ililigtas ang tapat pa sa akin. Amen? At iingatan ko ang sinumang taong ako'y titinanggit. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay ano? Pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak
nang tatamuhin nila'y kaligtasan. Praise be the name of Jesus. Yan ang kaligtasang tatamuhin natin na may kasiguraduhan na galing kay El Shaddai. At para higit na tayo kalulugdan ng Panginoon, tayo kanyang bibigyan at gagantimpalaan ng mahabang buhay at tiyak tatamuhin natin ang kaligtasan. Amen. Another letter E of please stands for expect. Expect. Amen po ba? Saan ko po hinango ang salitang expect? Open your Bible in Philippians. Philippians chapter 1 verse 20. Philippians chapter 1 verse 20. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Purihin si Jesus. Inaasahan natin na wag maghihiya. Tama ba ang Tagalog na ito? Ang pinakananais at inaasahan na wag magkulang sa tungkulin. Amen. Amen. Kundi magkaroon tayo ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang mabigyan natin ng parangal ang ating buhay, banal at makapangyarihang Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Yan ang ating ninanais at inaasahan. Hindi tayo magkukulang sa ating gampanin, kundi upang bigyan tayo ng lakas ng loob upang mabigyan ng karangalan si Kristo Jesus. At kapag binigyan natin ng karangalan ang ating Panginoong Jesus, lahat po tayo ay kalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Hanggang anong oras ba tayo? Mahaba pa? Ayan. Sabi ni sister, mahaba pa. Ilan? 25 minutes pa. Okay. Expect a miracle working by God in order to honor the name of Christ. Purihin natin ang Panginoon.
And last but not the least, letter D of the word please stands for doing good. Doing good. Saan ko po hinango ang salitang doing good? Galatians chapter 6 verse 9. Ito ang sabi ni San Pablo Apostol. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Palakpakan ang buhay na Diyos. Huwag magsawa daw na gumawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ang mag-aani upang hindi tayo magsasawa. Amen. Amen. Ang iba, unang gawain pa lang, saan nagpunta ang iba? Sa mga mall. Bakit? Pinalawig daw yung tinatawag ng mga pelikulang kalahok sa MMFF. Amen. Buti hindi na ako nanood ng mga movies na yun, Tanungin niyo ko bakit? Ay na. Lakasan niyo ng tanong bakit? Sapagkat masigit na tayo ay mag-aani kung di tayo magsasawa ayon sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So tandaan po natin ang salitang please. Letter P of the word please stands for perfect. Letter L stands for love or loving. Letter E stands for everlasting. Letter A stands for acceptable. Letter S stands for salvation. Letter E stands for accept. And letter D stands for doing good. Amen po ba? So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, even kayo mga nakatunghay sa Kapahayagan TV na nanonood sa premier streaming o kahit sa scheduled post video sa Facebook page ng Kapahayagan TV. Let us doing good in honor or in order to do the will of God. Purihin natin ang Panginoon. Kaya bilang pangwakas ng ating mensahe, kayo po'y inanyayahang tumayo. Lubusan po tayong kinalulugdan ng ating Diyos kung tayo po ay patuloy na mamuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa katulad ng kapuspusan ng Espiritu Santo sa ating Panginoong Hesus, nawa ay maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo mapabilang sa mga kinalulugdan ng Diyos tulad ng ating Panginoong Hesus. Taas ang ating kamay, sabay-sabay nating awitin, Espiritong Banal, kailangan ko. Yes, O God. Taas ang inyong kamay mo na mataas.
Let us acknowledge the presence of the Holy Spirit. O Diyos, ikaw ang sa amin ngayon sa Panginoon Jesus. Ikaw ang nakakalaga. Diyos namin. Para mong sinabi, pamamilyagan si Jesus sa ilong ko ay siyang talagang sinabi ko sa bawat isa. Upang kami ang puspos ng pangkailangan ng iyong mga Espiritu. Patuloy mo rin samahan, gabayan ng inanan, upang sa iyo, kami na ay patuloy na mahanasan ang iyong dating na pag-ibig. Salamat ang Diyos sa iyong mga salita, kapatid ko sa bawat. Salamat sa aral, ang mensahe na pangyayanan iyong pinahagi upang may naging sa puso at isip ng bawat isa ang kanyang nangyayanan. Patuloy pagpanangin ang kanilang mga pamilya at sa pagpanangin iyon sa kanilang kalakaan. Upang magkaroon ng oras ang patuloy ng pag-ibig.
Now, brothers and sisters, the Holy Spirit spoke to your hearts. And that's the word said to your hearts. Children, huwag kayo mawala ng ang pag-asang galing sa amin, inyo na naman. Kaya ito ba ang pinag-ibighan? Ay siyang taon na pangkayag sa dakilang kalulagyan ng Diyos ang kayang pananampay sa pinagpalang pang-asang galing sa ating Panginoon. And so, Father God in heaven, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, over every one of us with your most precious blood shed upon us of God. Ang mga destruction ng Espiritu ng Pangaway ay aming pinawalang bisa ng pagkalilan ng iyong Jesus. I rebuke all evil curses. Ikaw sa tanas ng mahapilong ng Lord, ang utulos sa isip at puso marawag sa wala ka ng kapangyarihan in the mighty name of Jesus. Go away from fire in you. And by the power of the Holy Spirit, receive that power of healing and deliverance of God. Receive that power of prayer and healing power. In the mighty name of Jesus. And Father God, pagpalayo po ang lahat ng dito sa kapatid dito. Maging ang nagtagulog ng iyong gawain. Simula sa ordinate pa mga sa kanyang mga dito. Kasama ang mga nawawin ng mga dito. Patuloy po silang pagpalangin. Sunod po ang iyong maganda. Himala, pagpalanghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapalangin. Kaya tuloy namin tinalulutan mo. Tuloy tinalulutan mo. Tuloy tinalulutan mo. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Taas ang iyong mga nalalaman, including your prayer requests, your offerings, everything you have. Ang tayo samahan ang ating buhay para ang pangalaman ng Diyos. Diyos na mga kapangyarihan, narito pagpapasan ng mga hawak ng aming kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig langis na simpanyo, at iba pang mga hawak ng kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga sampa upang ang sila mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan ng walang tigil na biyaya ng pamana. Maging ang kanilang mga prayer requests na pera ng mga kaibigan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay ito. Ibalik sa kanilang nagulutaan, sisitindi ang mga apaw. Ang saming pansamantalang pag-iwalay, aming talay, ang ibayong labas, ang ibayong sila, na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang samundalan ay sa napanagditang panlang ng aming inang si Maria. Maging ang panagditang panlang ni San Isidro Labrador at ang lahat ng anghel ang mga walang langit sa pangalan ng iyong pagkutana ang aming Panginoon at aming pagpapagligtas
Panginoong Jesucristo na nabubuhay at nagmamahaling kasama at ng Espiritu Santo ng isang Diyos, magpasa walang hanggan. Everybody say amen. Amen. Everybody say amen. Pakibaba ang mga hawak kamay. Pakibaba ang mga hawak kamay. Pagtaas ang iyong kamay na walang hawak. At malayang magpupuri sa buhay para sa kanilang Diyos. Nasa kamay. Ibig ko ba magkaroon? Ibig ko ba na special na pagpapala tayo din sa tayo? At dahil tayo nakapasok kamay, pagpapalong na po ang nagsisigaw. Ako'y pinalulutan ng buhay na Diyos. Ako'y pinalulutan ng buhay na Diyos. Pagpapalong na malas. Ako'y pinalulutan ng buhay na Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks.